At sa pagpapatuloy ng ating recap, makalipas ang ilang sandali ay namangha si Kurt sa bilis ng karwahe na sinasakyan niya. Ipinaliwanag ni Yulisha na ang karwahe na iyon ay inayos gamit ang espesyal na kapangyarihan ng isang Aethermeister at dagdag pa ni Liz, wala kasing teleportation stones sa border town na pupuntahan nila. Tungkol naman sa bayang iyon ay naalala niyang isa itong base militar sa hangganan ng lupain ng mga demonyo, bagaman wala pang naitalagang bagong gobernador. Isa itong napakahalagang lungsod na tumatanggap ng tulong mula sa alyansa. Ipinagmalaki naman ni Danzo na sila ang magiging personal na adventurers ng bagong tayo na grupo ng 8 sa ganoong kahalaga na lungsod. Pagkasabi nun ay tinanong ni Kurt kung ano ang gagawin nila kay Bin-Up, at sinabi ng samurai na siya na ang bahala roon. Nang palitan ang usapan ay gusto niyang malaman kung anong klaseng tao ang Meister, dahil nahirapang ipaliwanag ni Yulisha at napagtanto ni Sena na marahil hindi sila kinuha para sa galing nila kundi para mapatahimik lang, pero kung kinakailangan ay gagawin niya ang lahat para protektahan ang kanyang kapatid at si Danzo. Ilang oras ang lumipas ay dumating ang karwahe sa pader na tinulungan ni Kurt ayusin ilang araw na ang nakalipas, at doon siya nakaramdam ng lungkot at tinanong siya ni Liz kung bakit. At ipinaliwanag niya na tumulong siya sa pagkukumpuni ng pader pero tinanggal siya sa trabaho matapos ang 3 araw. Nakakatuwang isipin na tila wala masyadong nangyari sa proyekto matapos siyang umalis at ipinagpalagay ni Yulisha na baka inaayos nila iyon sa ibang paraan, hindi na sila nag-aksaya ng oras at dinala ni Yulisha ang grupo sa isang lugar na magiging base ng grupo nila, tumutol ang grupo dahil para lang daw itong bakanteng lote. Ipinaliwanag niya na maghihintay sila sa hanggang sa maging handa ang lahat. Pagkasabi niyon ay tinanong niya si Kurt kung kaya ba nitong buuin ang base ng mag-isa, isang tanong na ikinagulat ng buong grupo at ipinaliwanag ni Kurt na kaya niyang gumawa ng log cabin, pero ang gumawa ng buong base sa loob ng isang araw ay tila imposible. Sumang-ayon sina Kans, Danzo at Sena na iyon ang pinakamalupit na narinig nilang plano kaya't sinabi ni Kurt na kailangan niya ng 2 araw para matapos ang trabaho. At muling napanganga ang grupo at ipinaliwanag ni Julie na pwedeng tumagal si Kurt ng kahit gaano katagal at ibibigay sa kanya ang lahat ng materyales na kailangan. Dahil dito ay gumawa si Kurt ng listahan ng mga kailangan niya at iniabot ito sa babae kasama sa listahan ang mga bagay tulad ng amethyst, sapphire at griffon feathers. Nang mapansin na parang may hinala si Sena tungkol sa isang bagay ay inanyayahan ni Julie ang lahat papunta sa inn upang hindi maistorbo si Kurt sa paggawa, at pinaalalahanan siyang bumalik sa inn tuwing kailangan niyang kumain at magpahinga. Pagdating doon ay pinapaupo ni Yulisha ang lahat para sabihin ang isang mahalagang bagay. Tinanong ni Sena kung iyon na ba ang tungkol sa nangyari sa loob ng kuweba. Pagkatapos ng lahat si Kurt lang ang tumalo sa mga Iron Dragon Golems. Sinabi ni Kurt na sanay na siya sa pagmina ng mga Iron Golem at sinira lang niya ang mga halimaw gamit ang isang maliit na patalim at habang iniisip ito, hiningi ni Sena kay Julie na sabihin kung sino ba talaga ang lalaking iyon at kung sino rin ba talaga si Liz. Unang nagpakilala si Julie bilang isang adventurer na dati ay naglingkod sa royal family, sumunod namang nagpakilala ang isa pang babae bilang si Liz Lotham Eros, ipinakita niya ang palamuti sa kanyang patalim at ibinunyag na siya pala ang 3 prinsesa ng kaharian subalit pansamantalang itinatago ang kanyang pagkatao dahil sa ilang dahilan. Dahil dito ay tinanong ni Sena kung si Kurt rin ba ay may dugong maharlika, ipinaliwanag ni Julie na hindi siya maharlika ni hindi rin siya kabilang sa mga ito, sa katunayan wala siyang ideya kung sino talaga ang binatilyong iyon. Ang alam lang nila ang lahat ng kakayahan ni Kurt sa pakikipaglaban ay nasa ranggong G, pero ang mga kakayahang walang kinalaman sa pakikipaglaban ay puro ranggong SSS katulad ng transportasyon at pagmimina. Subalit maging si Kurt ay walang kaalam-alam dito dahil sinadya nilang itago ito sa kanya, at pinaniwala siya na nasa ranggo CEO bilang siya at ang malaking tanong ngayon ay si Kurt Hopkins ang magiging bagong Aethermeister doon, pero kailangan ding manatiling lihim iyon. Nagalit si Sena at kinwestiyon kung bakit nila nililin lang ang bata, ipinaliwanag ni Yulisha na kahit sabihin pa nila ang totoo kay Kurt at malamang ay hindi rin siya maniniwala. Ang mas mahalaga ay hindi nila alam kung may ibang taong magtatangkang samantalahin ang kakayahan ni Kurt kapag nalaman ng lahat ang totoo. Sa narinig ay ibinagsak ni Sena ang kamay sa mesa at iginiit na sila mismo ang nanamantala kay Kurt, niyakap siya ng kapatid niya upang mapakalma siya, ibinigay ni Danzo ang pahintulot kay Yulisha na ipagpatuloy ang kwento. Ipinaliwanag ni Lizelot na nabasag ni Kurt Hopkins ang sumpa sa kanya gamit lang ang simpleng lutong lugaw.
Idinagdag ni Julie na may tao na naghahabol sa prinsesa kaya't pinili nila na sa bayang ito sa hangganan magtayo ng Etlir upang matukoy kung sino ang kalaban sa likod ng pagtugis. Gayunman ay patuloy pa ring nagrereklamo si Senna dahil wala ni kaunting kaalaman si Kurt tungkol dito. Sinabi naman ni Liz na wala rin ideya si Kurt kung sino talaga siya, pero noong nalaman nitong may sumpa siya at niligtas siya nito nang hindi humihingi ng kapalit. Ayon kay Yulisha ang binatilyo ay dalisay at inuuna palagi ang kapakanan ng iba, kaya nais nila siyang protektahan at iyon ang dahilan kung bakit nila hiningan ng tulong ang Sakura Group para panatilihing ligtas si Kurt at itago ang lihim na ito. Sa narinig na komplikadong kwento ay napayuko ang grupo ng Sakura sa pag-iisip at ilang sandaling natahimik. Ang unang nagsalita ay si Danzo na nagsabing ang tungkulin ng isang knight ay sundin ang royalties, ngunit bilang mga adventurer na wala silang ganoong obligasyon, gayunpaman mga kasama pa rin sila na posibleng mamatay katabi ni Kurt kaya't magkakaibigan sila. Sang-ayon si Kans at idinagdag na hindi naman kailangan ng dahilan para tumulong sa kaibigan. Sa huli si Senna na lang ang hindi pa sigurado at sa katunayan, saglit pa lang silang magkakilala ng mga babaeng iyon para isumpa agad ang kanilang espada sa kanila. Kaya sumagot si Yulisha na 6 na araw pa lang din naman niyang kilala ang binatilyo. Hindi pa rin kumbinsido at humingi ng oras ang ranger para mag-isip at nagpaalam, habang naglalakad mag-isa sa kalsada ay sinusubukan niyang unawain ang lahat ng nangyayari. Dahil para sa kanya dapat malaman ni Kurt ang totoo at makalipas ang kaunting oras, bumalik siya sa lugar kung saan itinatayo ang base nila at laking gulat niya nang makita na masyado nang malayo ang progreso ng trabaho na lampas na sa kung ano ang posible para sa isang normal na tao. Nagulat siya at agad tinanong kung si Kurt ba talaga ang gumawa ng lahat ng iyon ng mag-isa. Ipinaliwanag ni Kurt na kaya niya iyon dahil may ranggo siyang B sa pagmimina at alam naman ni Senna na kahit rank B ay hindi makakagawa ng ganoon. Pero hindi na lang niya ito pinuna at napabulong na talagang kahanga-hanga ang binatilyo. Hindi iyon maintindihan ni Kurt dahil sa kanilang bayan na normal lang ang magtayo ng 12-dosenang bahay kada araw, kaya pakiramdam niya ay mabagal pa nga siya at tinanong ni Senna kung hindi ba siya nahihirapan o na-stress sa lahat ng trabaho. Sagot ni Kurt na hindi naman daw siya nahihirapan, sa totoo lang ay masaya siyang nakakatulong at may silbi siya sa iba. Lalo na't palagi siyang tinatawag na walang kwenta ng dati niyang grupo bago siya tuluyang itinapon sa labas. Naalala ni Senna ang sinabi ni Yulisha na si Kurt ay may busilak na puso at unti-unti niyang nauunawaan kung bakit, kaya naman buong tapang niyang ipinahayag na simula sa araw na iyon ay opisyal na silang magkaibigan ni Kurt. Samantala si Danzo ay nakaupo sa isang park bench nang may humihintong karwahe sa harap niya at sa likod niya ay naroon si Bandana, isang informant, at ibinahagi nitong nalaman na niya ang karamihan sa detalye. Ang lalaking kilala bilang The Man of 8,000 Faces ay madalas tumanggap ng misyon mula sa masasamang tao upang makapasok sa mga grupo ng adventurers. Isa siyang traidor na nakasira ng maraming grupo at sa pagkakataong ito, mukhang tinanggap niya ang misyon upang sirain ang Sakura Group dahil may kalaban na grupo na nagselos ng kunin ng Sakura ang isang trabahong gusto rin nila. Si Ibnak ang ipinadala para rito at ibinigay ni Bandana kay Danzo ang papel na may buong detalye. Kinagabihan sa isang tavern sa lungsod ng Sumala at may lalaking namimilit sa isang waitress at minamaliit ito, dahil bigo ay nagmumura siya at sinabing hindi niya inakalang mabubuhay pa ang mga Sakura scoundrels. Narinig din niya na nagtatrabaho raw sila ngayon sa isang workshop na may koneksyon sa ikatlong prinsesa, kaya kung masisira niya ang mga iyon at tiyak na malaki ang kikitain niya. Ngunit may nakaupo sa likod niya na si Danzo na nagkomento na mukhang maganda ang plano. Napatawa ang lalaki sa kay-abangan at sumang-ayon at dahil marami raw ang gustong sirain ang reputasyon ng prinsesa. Ngunit sa pagtatapos ng kanyang pangungusap saka lang niya napansin na si Danzo pala ang kinakausap niya. Tinanong siya ni Danzo kung hindi ba siya masyadong marami ang nainom para ipagdiwang ang kanyang paggaling at sa pagkabigla. Nagtatakbo palabas ng tavern at sila ay galit na galit dahil nalaman ng samurai ang kanyang plano. Bigla siyang natapilok sa isang cable na sinadyang ilagay sa daraanan niya. Doon lumitaw ang adventurer na may hawak na katana at inamin na alam niyang tuso si Bibi kaya imposibleng hindi nito alam ang tungkol sa kolonya ng Goblin. Nanumpa si Byok na wala siyang alam at nakiusap na huwag siyang saktan dahil naging magkakampi naman sila noon. Ngunit inilapit ni Danzo ang kanyang espada sa leeg ng lalaki at malinaw na sinabi na ang sinumang dating miyembro ng Sakura ay hindi dapat lalapit sa mga taong itinuturing ng samurai bilang tunay na kaibigan, kung hindi ay puputulan siya ng walang pag-alinlangan.
Habang pinapanood ang eksena ay napaisip si Bandana na sana ay tinapos na ni Danzo ang kalaban na iyon dahil baka maging banta pa siyang muli, biglang may dumating na dalawang lalaking nakasuot ng hood at dinala si Byok. Napansin ni Bandana na sila ay miyembro ng Phantom at ito ang intelligence unit ni Mimiko ang ikatlong court mage. Sa mga sandaling iyon ay nakatanggap si Mimiko ng liham sa pamamagitan ng uwak tungkol kay Marlies. Nakaramdam ng awa si Bandana kaso ayon sa utos ng kanyang master ay kailangan niyang baliwalain ang babaeng iyon, kaya naman nagpasya siyang tumungo sa bayan kung saan lumaki si Kurt, sa susunod na eksena sa isang misteryoso at madilim na lugar sa likod ng isang lagusan, nakahiga si Marlies ang priestess ng Blazing Dragon Fangs sa ibabaw ng isang malaking mahiwagang bilog. Halatang masyado na siyang mahina para makatayo at makaraan ang ilang araw, sina Kans at Danzo ay nakatitig sa isang kamangha-manghang tanawin at nagtataka kung ito ba ay realidad o pantasya. Isinasaalang-alang na 3 araw lang ang nakalipas ay bakanteng lote lang ito at ngayon ay tila parang isang portal patungo sa ibang mundo, malapit sa kanila at napansin ni Sena ang punong papamomo sa hardin, kaya dapat daw ay sa susunod na tagsibol pa magkakaroon ng masasarap na bunga. Pero sa hindi maipaliwanag na dahilan ay namumunga na agad ang puno, samantala ay tumatakbo si Liz sa likod bahay habang ibinabalita na ito na raw ang magiging love nest nila ni Master Kurt, pagkatapos makita na pumasok na ang mga kaibigan sa workshop at nagsisi si Kurt na hindi siya nakapaghanda ng maayos na pagtanggap. Ngunit tiniyak ni Julie na kahit ganoon ay kahanga-hanga na ang nakita nila, gayunpaman ay gusto pa rin niyang silipin ang loob ng istruktura. Ipinakita muna ng Mason ang pasukan at pagkatapos ay ipinakita niya ang 2 palapag sa ilalim ng lupa. Bukod pa rito ay ipinaliwanag niya na lahat ng tubig sa mansyon ay mula sa sistemang nilikha niya roon, namangha si Yulisha at tinanong kung ano ang bagay na parang tangke at ipinaliwanag ng binatilyo na ginamit niya ang mga sapphire para gawing magic crystals at nilikha ang isang makina na kayang gumawa ng tubig, gumamit din siya ng quartz magic crystals para sa ilaw. Ang enerhiya ay nakaimbak sa amethyst at kaya nitong manatiling may ilaw ng isang buong taon kahit hindi patayin ang kuryente. Sunod naman niyang ipinakita ang mga kwarto kung saan matutulog ang bawat isa at ang mga unan at kumot ay gawa sa mga balahibo ng griffon na kanyang hiningi. Nagsaya si Liz at sinabing naamoy niya si Master Kurt sa isa sa mga kumot, kahit na ipinaliwanag ni Yulisha na ang amoy ay galing sa griffon at hindi pa rin nagbago ang reaksyon ni Liz. Ipinakita ni Kurt ang silid ng Alluremeister at sinamantala ang pagkakataon upang itanong kung kailan ito darating. Nagpalusot si Yulisha at sinabing abala raw ang master kaya na-delay ang pagdating nito, pagkatapos ay tinanong niya kung saan natutulog ang Mason na sagot ni Kurt, dahil siya raw ang tagagawa ng mga simpleng gawain at naisip niyang matulog na lang sa maliit na pahingahang lugar malapit sa kusina. Nang makita ng grupo na tila handa si Kurt matulog sa tila kulungan ng baboy dahil iniisip niyang wala siyang halaga, sinubukan nilang kumbansihin siya na doon na lang sa silid ng Alluremeister matulog pansamantala hanggang dumating ang tunay na may-ari. Makalipas ang 2 oras at sa wakas ay napapayag nila si Kurt na doon na muna tumuloy. Matapos nito ay tinanong ni Yulisha kung kaya ba ni Kurt na lagyan ng curse barrier ang buong mansyon. Ngunit umamin ang binatilyo na medyo mahirap iyon para sa kanya kaya't ginamit na lang ni Yulisha ang mga anti-curse talismans na ibinigay ni Mimiko. Ngayon naman para sa silid ni Lysette na sa tingin niya ay pinakamahalaga at iniisip niyang lagyan iyon ng espesyal na proteksyon, biglang tumakbo palabas si Liz mula sa kanyang silid at takot na takot ang kawawang babae. Akala ni Liz si Kurt ang nasa labas ng kanyang silid kaya agad niya itong inanyayahan na matulog sa kama niya. Naiinis si Julie at tinanong kung saan natutunan ng prinsesa na iyon ang mga ganoong bagay, binalik ni Liz ang tanong at tinanong si Julie kung nagseselos ba siya. Nawalan ng kontrol si Julie at pilit na itinangging nagseselos siya at kahit halatang halata na, gayunpaman ay naalala niyang si Kurt ay isang inosente at dalisay na lalaki, kaya pinaalalahanan niya si Liz na dahan-dahanin lang ang paglapit dito. Samantala ay abalang-abala si Kurt sa kusina sa paghahanda ng pagkain para sa lahat at biglang pumasok si Liz suot ang isang mapang-akit na kasuotang parang waitress para raw tumulong kahit papaano. Kaagad namang sumingit si Julie at tinanong kung anong bahagi ng mag-relax ang hindi naintindihan ng prinsesa na lalo pat ganoon pa ang kasuotan niya. Ayon naman kay Kurt na medyo nagtataka rin siya pero sinabi raw ni Liz na normal lang daw ang kasuotan niyang iyon sa kanilang bayan. Sa sandaling iyon ay bumukas ang pinto ng kusina dahil naamoy ni Sena ang bagong lutong tinapay, pero nagulat siya sa suot ni Lislot kaya agad siyang napakunot noo.
Kinumpirma naman ni Kurt na may tinapay nga sa oven at magiging normal na iyon tuwing umaga sa bahay na iyon, nang tanungin niya kung mas gusto ba ng mga babae ang kape o tsaa at kumikislap ang mga mata ni Yulisha at agad niyang naisip na si Kurt ang perpektong asawa sa bahay, dahil dito ay bigla niyang ninais na mapasa kanya si Kurt bilang asawa. Pagdating ng oras ng kainan at siya ang unang nagpuri sa pagkain ng may labis na kasiyahan, si Sena naman ay tumingin lang pero halatang nasiyahan din siya at habang si Danzo ay nagsabing ramdam niyang pinuno siya ng enerhiya ng pagkain. Nang tanungin kung nasaan si Kurt ay ipinaliwanag ni Liz na lumabas ito upang maglinis at may dala itong basahan at ayon kay Kurt, may kung sino raw na nagsulat-sulat sa loob ng mansyon. Alam ni Yulisha na malamang ang tinutukoy ni Liz ay ang curse protection kaya dali-dali siyang tumakbo upang pigilan si Kurt. Nabanggit kasi ni Mimiko noon na hindi na maaaring alisin ang mga talisman kapag ito'y nailagay na ngunit pagdating niya sa silid ni Liz, nakita niyang nililinas na ni Kurt ang huling marka sa pintuan. Nang tanungin niya kung sino raw ba ang gumawa ng kalat sa koridor, napaluhod si Yulisha sa lungkot at ipinaliwanag na iyon ay gawa ni Rabisky na isang misteryosong tao na madalas banggitin sa mga tsismis. Ayon kay Yulisha malamang ay nakita ni Rabisky si Liz at isinulat ang mga marka para lang makuha ang atensyon niya. Naniniwala si Kurt sa kwento at nagkomento na laging may siraulo para sa lahat ng bagay, pero mas mabuti raw na sabihin ito kay Liz. Dahil dito ay napaisip si Julie na kahit hindi niya nabanggit ang tungkol sa mga asasin na humahabol kay Liz, ngayon nawala na ang mga talisman at ilang araw pa bago dumating si Mimiko, kailangan niyang makahanap ng ibang paraan para maprotektahan ang prinsesa.